Itutuloy ko po ang message na aking sinimulan mga nakaraang Sunday, if you recall, worshiping God. At ang subject natin ngayon, bihirang-bihira ho natin mapakinggan. Minsan hindi na nga ho natin sila napapansin. At since naging mangangaral po ako, very seldom ako nakakarinig ng preaching and teaching regarding them. So I'm excited to share with you about the truth about angels. Panahon na para mapansin naman natin sila. Now, gusto ko lang liwanagin na this is not an exhaustive study regarding angels. Dahil sa ating systematic Christian theology seminar, ibabahagi ko po yung iba pang mga truths o katotohanan tungkol sa mga anghel. Pero ngayon may exciting po because may connection ng worship kay Lord sa mga angels, mga kapatid. Ready na po ba kayo? So atin silang papansinin ngayon. Malay nyo, may katabi kayong anghel. Hindi siya, dahil nakikita nyo siya eh. Ayokong mahadlangan ng momentum ng pagpupuri natin at pagsamba. So let us begin reading from the book of Isaiah chapter 6. Very familiar verses po ito. Ang kagandahan po ng salita ng Diyos, kahit ulit-ulitin mong basahin, hindi mo mauubos ang yaman at kayamanan ng salita ng Diyos. Chapter 6, Isaiah, beginning verse number 1 through verse number 3. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Noong taong mamatay si Haring Uzziah o Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas. At napuno ang templo, pansinin niyo po, ng laylayan ng kanyang damit. Try to imagine that. Mahirap pong i-figure out o imagine, mga kapatid. Ito yung vision ni Prophet Isaiah, and I admit, nakakainggit ho, Inaamin ko yun. Kung merong mabuting inggit, ito yun. Dahil bihira ho ang taong binibigyan ni Lord ng privilege to see Him. Hindi pa po ito yung full glory ng Panginoon dahil ito'y vision. And I still believe in visions and dreams. Sapagkat ang Holy Spirit is with us. Hindi pa ho tapos ang church age. At may pangako siya through the prophet Joel. At natupad yung prophecy na yon sa book of Acts chapter 2. And the church is still here. The Holy Spirit is here. Kaya kung meron po akong wish, sana mabigyan din ako ng ganitong vision. Hindi po mababaw yung wish na yon. Hindi yun wish ko lang. I mean it. Inulit ko, medyo I'm jealous of Isaiah. Amen. Above it stood seraphim. Verse number 2. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face. With 2 he covered his feet. And with 2 he flew. Nakaibang nilalang Para tayong nanonood ng isang science fiction movie. But seraphim po ito, Seraphim. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga seraphim. Bawat isa ay may 6 na pakpak.
May dalawang nakatakip sa kanyang mukha, may dalawa na nakatakip sa kanyang mga paa, at may dalawa na naglilipad sa kanya. Verse number 3. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Gusto kong bigyan ng pamagatang message sa pagpapatuloy po ng worshiping God, pagsamba sa Diyos. Let us learn, this is the subject today, our subject, let us learn from the angels. Let us learn, dadagdagan ko, worship from the angels. Sama-sama tayong mag-aral at matuto ng pagsamba mula sa mga anghel. May matututunan tayo mula sa kanila. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, we give you praise and glory. Ikaw lamang po ang aming itinataas at dinadakila. Huwag niyo pong itulot na may mga hadlang sa pakikinig ng iyong mga salita, O Diyos. Tulungan niyo po kaming magkaisa ng pag-iisip, ng aming mga puso ay nakatuon lamang sa iyong mga salita. Turuan niyo po kami, Panginoon, at matutunawa kami mula sa iyong mga anghel. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo. Praise the Lord. Are you ready, church? Learn, worship from the angels. Let us listen to them through the written word of God. Are you ready? Nauna sa lahat, brothers and sisters, alam niyo ba na ang pinaka-perfect worshipers, I repeat, the most perfect worshipers of God in all His creation, inside or outside the universe, are the angels? Hindi niyo ako narinig, ulitin ko po. Alam niyo ba ang pinakasakdal, perfectong mananamba o sumasamba sa Diyos? Sa lahat ng nilikha ng Diyos, sa loob at labas ng kalawakan, He owns the universe, mga kapatid. He owns that. Ginawa niyang lahat ng bagay. He created all things. And the most perfect worshipers are the angels. Think about that. Kabilang ang mga angels, in fact, sila ang nauna eh. Before God created man, before God created Adam and Eve, our first parents, He created angels all at once. And then tayo. Hinanda ng Diyos ang lupa, ang ating kakainin, ang environment, ang bahay natin. Hinanda niya yan. Bago niya nilagay ang kanyang nilalang o ginawa niyang tao, na tayo rin ang bunga ng first couple, the original. Sad to say, pati yung sin nila, original din yun eh. Adam and Eve. You know the story? But before them, angels were created all at once. And according to the Bible, ang mga angels, inilalarawan ng mga angels na, basahin na natin para wag akong magkamali, mga kapatid. Eksaktuhin natin from the Word of God. Now, bago yan, mga kapatid, na-miss ko itong line of thought ko, mga kapatid. All things na create ni Lord, they are for His pleasure. Yun ang purpose kung bakit Kanya ginawa.
You are for His pleasure. So every time you worship Him, sa tuwing pinupuri mo siya at sinasamba, you are pleasing Him. It pleases God to worship Him. Kaya kapag hindi ka sumasamba sa Panginoon at masyado kang conscious sa katabi mo, sa sarili mo, sa mga circumstances sa buhay mo, and you're not focused on worshiping God, you are depriving yourself of His blessings. Ikaw ang lugi, kapatid. Ikaw ang talo. Tayo ang talo. Kapag pinagkait mo ang pagsamba sa Diyos. At kahit hindi ka sumamba sa Kanya, kapatid, mananatili siyang Diyos. Tandaan niyo yan. Wala siyang kailangan sa atin. Hindi siya gaya ng mga artista o ng mga singers na uhaw sa accolades and applause and affirmation ng tao. Because that feeds pride. Ang Diyos ay hindi ganun. Whether you worship Him or not, He is God for eternity. Wala na tayo sa mundo, 1,000 years had passed, Diyos pa rin siya. Nahalo na yung katawan natin sa lupa at di na tayo makikilala. Diyos pa rin siya. Always remember that He created you for His pleasure. He made me. He allowed me to be born on this earth for His pleasure. Basahin ko po sa inyo. Kaya ang pagsamba ng lahat ng nilalang ng Panginoon, I believe pati yung mga puno, yung mga inanimate objects, kayang utusan niya ng Panginoon na siya'y sambahin. Kahit sa animal kingdom, I believe they are communicating with God. Alam mga lion, sabi nga ni David, mga batang leon, ay tumitingin, humihingi ng pagkain sa Panginoon. Siguro bago mag-hunt ang mga lioness, nag-uusap sila, pray muna tayo. Na ituro sa atin ng Panginoon kung anong wildebeest ang ating praying, kung sino-sino dyan. Oh. Amen. Think about that. Revelation chapter 4, verse 11, please. Revelation 4:11. Tsagain lang ho natin, mga kapatid, ang pag-aaral ngayong umaga. You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they exist and were created. Amen. From the King James Version, brother, merong ba tayong King James Version dyan? For you created all things. There you are. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things. Para saan? And for thy pleasure. They are and were created. Basahin natin sa sarili nating wika. Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan. Sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban, ay nangagsilitaw at nangalikha. Praise God. All things were created by God for His pleasure. Kasama dyan ang mga angels. Perfect sila sa pagsamba. Tayo, hindi po perfect ng ating pagsamba. God is perfect. Don't get me wrong, ha? Don't get me wrong. God is perfect. He is always perfect. Pero ako at kayo ay hindi perfect. So it goes without saying that our worship is not perfect. Pero pagdating ng panahon, ayon sa kalooban ng Diyos, when we, the redeemed by the blood of Jesus, when you
redeemed by the blood of Jesus, are glorified. You and me are glorified. Naluwalhati na tayo. We are no longer in this sinful, earthly tent. Pagdating ng araw, sa kanyang banal na kalooban, we will be able to worship God perfectly. And I am looking forward to that day. Pagod na po ko sa physical tent na ito. Very tiring ang buhay. I'm not complaining, mga kapatid. God is good. Life has been so good. Pero alam ko you can relate with what I'm saying. Nakakapagod sa mundong ito. Nakakapagod tignan, maramdaman mo ang hirap ng katawan. Maraming beses mo nang nasaksihan ng kamatayan, karamdaman. Hindi ako nagagandahan sa mga ospital na yan, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa mga godly doctors, nurses, medical assistants, kung ano man ang tawag sa kanila. Dagdagan nawa ng Diyos ng kanilang kalakasan at talino, yung kanilang gift and skill. They are there to help. Pero sa tuwing pupunta ako sa hospital, pinagpipray ko yung ibang mga may karamdaman doon, napapagod ako. Walang joy doon. Sementeryo, lalo na. Gaano man kaganda ng mausoleo, ng puntod, marmol, mamahalin, or maybe maring laid with gold. There's nothing beautiful about that, about those things. In fact, si Lord, nagbigay siya ng sample nung siya'y nabuhay na maguli, mga kapatid. Amen? Nung siya'y namatay dun sa krus and resurrected ang Panginoon, the graves burst open. Mangyayari yan, wawasakin lahat yan. My point is, itong physical tent na kung tawagin ng Biblia, itong katawang lupa na ito, na babalik din sa lupa, is not perfect. Nabubuhay tayo sa environment na hindi sakdal. And sometimes, or even most of the times, our worship are not perfect. But there will come a time, magiging perfect din. Why? Because in heaven, once na glorify na itong katawan na ito, in heaven we will, listen carefully, love God with unsinning hearts. Glory. Sa langit, magagawa mong sambahin ng Diyos na mayroong pusong hindi na nagkakasala. Pero hanggat nandito tayo, this heart is sinful, wretched. But in heaven, babaguhin lahat ng Panginoon. So ang angels, because they are not tainted with sin, they worship God perfectly. Pero bago ko ituloy, mga kapatid, dahil meron silang gusto ring malaman tungkol sa atin eh. Meron silang hindi alam. In fact, di nila nararamdaman yung nararamdaman natin. First of all, angels are created non-material, spiritual beings. Basahin natin ng Hebrews chapter 1, verse 7. Bago yung verse 6, basahin natin. Focus tayo sa verse number 7. There, amen. And of the angels, he says, who makes his angels spirits, and his ministers a flame of fire. Nakita niyo po? Nasusundan niyo po ako? Reading from the New King James Version.
And of the angels, he says, who makes his angels spirit. So ang mga anghel po ay, they are created all at once. They are non-material, spiritual beings. Sila ay spirits, therefore, hindi natin sila makikita with our naked eyes. Naririnig niyo po ba ako? Angels cannot be seen with the naked eye unless, because may mga records sa Bible, unless they choose to reveal themselves to us. Maliban na piliin nilang ipahayag o ipakita nila yung kanilang mga sila. In the Bible, may mga taong pinagkalooban ng Panginoon Diyos na makita ang mga angels. Pero sila yung mga espiritu, we cannot see them. And aside from that, sila yung mga ministers. Tignan niyo po, they are also ministers. He makes his ministers a flame of fire. Now, there are various categories of angels. Iba't iba ang kategorya ng mga anghel. Merong cherubim. Kanina yung binasa natin, pakilagay nga ulit, Brother Pong, Isaiah 6:2. Yon. Pansinin niyo po the word seraphim. So, category, cherubim. Number 2, seraphim. Yun ang mga nire-reveal ng Bible, mga kapatid. And then, principalities. May mga angels din dyan. And powers. Sa Hebrews, Ephesians chapter 6, nandun po yan, mababasa ninyo. Nandun din may mga angels. The word angel itself, angel, came from the Greek word angelos. Kaya pag ang pangalan ng isang tao, Angelo. Ito si Brother Angel o Anghel. Di ba may ganon? Ang literal na kahulugan ng angelos ay messenger. So, the word angel means messenger. At alam natin na according to the Bible, we know the names of 2 prominent angels. Sila lang yung pinangalanan po eh. Michael and Gabriel. Hindi lang basta mga anghel po ito. Ito yung mga mayroong tungkulin. At merong hint sa Bible, it's possible na si Gabriel ang nagbabantay, nangangasiwa sa bayan ng Israel, sa bayan ng Diyos. So hindi na ako masusurpresa, mga kapatid, kung ang lahat ng mga anghel ay pinangalanan ng Diyos. I won't be surprised. Kung yun ngang mga heavenly bodies, yung mga stars na hindi mabilang ng mga astrophysicist, may pangalan yan isa-isa eh. Mababasa niyo yan in your home sa Isaiah chapter 60, chapter 40, patuloy lang, hanapin niyo na lang doon, mga kapatid. So gaano karami ang mga angels? Pakinggan niyo po, meron hint sa Bible, Revelation chapter 5, verse 11. So ang angels ay non-material, spiritual beings who cannot be seen with our naked eyes. How many are the angels? Tignan natin sa 5:11 ng Revelation. Hallelujah. Then I looked, and I heard the voice of many angels around the throne. Then aside from the angels around the throne, the living creatures. Maring kasama dyan ang mga seraphims. Invisible to our naked eyes, but they exist. And then the elders. And the number of them, listen carefully, was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Ito yung mga words na supplied by the Holy Spirit habang sinusulat ito ni John the Beloved.
the closest disciple of our Lord Jesus Christ. Nung siya nasa Isle of Patmos. So bilang tao yun sa kanyang vision, he saw these angels round about the throne, including ang mga living creatures and the elders na naroon. And the number of them sa wikang Tagalog ay, sabi, maraming mga anghel, at ang bilang nila ay milyon-milyon at libo-libo. So hindi pa ho eksakto yung Tagalog, pagkakalapat ng Tagalog, ano? O dito sa isang salin, at nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda, at ang bilang nila ay 10,000, tig sa 10,000 at libo-libo. Bilangin nga ninyo, pakikwenta nga ng yung mga mathematicians dito. Brother Pong, paborito mo ang math nung kay college, di ba? Kwentahin natin mamaya, ha? So ang Greek word na ginamit dito, including the Hebrew word, according sa mga Bible scholars, and common sa atin itong word nito, yung 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Ang pagkakasalin in English is myriads and myriads and killiads and killiads. Di ba? Myriad. Familiar sa atin yon. Ibig sabihin po ito, literally, without number. Hindi kayang bilangin. Think about that. And brothers and sisters, there are two orders of angels. Number one, fallen angels. Dalawa lang naman, madaling matandaan. Fallen angels, and then yung unfallen angels. Here in Jude verse number 6, puntahan natin ang Jude. Sa New Testament po ito. Book of Jude, before the book of Revelation, Jude verse 6 refers to those angels who did not keep to their first domain, but forsook their own dwelling. At sinasabi doon sa verse 6 that God has reserved them. Saan sila ni-reserved? In everlasting chains under darkness, for the judgment of the great day. And the angels who did not keep their proper domain, kabilang sila sa mga fallen ones, but left their own abode, He, meaning God, has reserved in everlasting chains under darkness for the judgment of the great day. Seemingly, medyo mataas yung krimen na ginawa ng mga ito. They left their proper domain, their own abode. Kaya ang ginawa ng Diyos, sila'y iginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw. Nilinaw po ni Apostle Pedro, let us go to 2 Peter chapter 2. So yung everlasting chains under darkness described by St. Jude, verse 6, paano inilarawan naman ito ng apostle na si Apostle Pedro? For if God, nasusundan niyo po ang teaching ngayong umaga, we're talking about angels, mamaya natin kunin yung lesson na dapat natin matutunan. For if God did not spare the angels who sinned, there you are, but cast them down to hell. Ang ginamit po na word is hell. May mga iba't ibang departamento ang hell. May Hades, libingan, Sheol, libingan din po yan. At itong special department o compartment, yun po ang word that I'm looking for, sa hell, translated, ay galing po sa Greek word Tartarus. Na inalarawan ni Jude, pakibalik uli, pasensya na ho, binabalik-balik ko natin para matuto tayo hayaan natin ang Biblia magpaliwanag. Yung hell na tinutukoy dito, nilalarawan, merong everlasting chains. Powerful po itong mga fallen angels na ito. Kaya kailangan silang kadenahan.
Hindi po ito fiction. Hindi ako nagkwekwento rito ng napapanood sa Hollywood. Or, I don't care about those movies. Gaano mga kaganda yon. We are talking about the Word of God here. Our church believes that the Bible is the Word of God. Nasanay lang ho tayo kasi sa mga tangible things that we can see, smell, touch. Pero mga angels, mga kapatid, they can see both worlds. Physical world, tayong nabubuhay, at yung spiritual world. Meron talagang spirit world. So sa malalim na malalim, under darkness, pitch black darkness, nireserve sila doon na merong everlasting change para sa judgment of the great day. Balik tayo kay Apostle Peter. Hindi kayang unawain, kinonsulta ko na ang iba't ibang mga Bible scholars tungkol sa pag-aaral tungkol sa Tartarus, walang makapagsasabi na naiintindihan nila itong malalim na bahagi ng impyerno na ito. Especially chosen para sa mga fallen angels na nagkasala ng mabigat laban sa Diyos. At meron hint sa Genesis chapter 6, if I'm not mistaken, basahin na lamang po ninyo in your Bible. Amen? So these are just examples ng mga fallen angels. Samantalang yung mga unfallen angels naman, dahil yun ang ating focal topic or subject ngayong umaga, the unfallen angels are those who did not give in to Satan's rebellion. So may matatanaw tayo sa Bible, may masisilip tayo sa Biblia tungkol dito sa mga unfallen angels. At ipinagkaloob din kay Apostol Pablo ang paglalarawan sa kanila. Yung word na ginamit, let us go to 1 Timothy chapter 5, verse 21. I charge you before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels. These are the unfallen angels. So two categories, no? Two categories. Two orders. Fallen, unfallen. Yung mga fallen, kumampi sa rebellion, yung kudeta ni Lucifer. Lucifer, way back. Hindi natin alam kung kailan yon. Silent ang Bible tungkol doon. Now, masasabi natin ngayong umaga, as God is our witness at maging sa ating nangyayari sa kapaligiran, truly, evil exists. Kailan lamang alam nyo, habang tumatanda ang mundo, lalong nagiging brazen ng crime ngayon. Merong isang ama na nakiusap lang o nagsabi sa asawa niya, na pakitimpla mo nga ako ng kape, galing sa bukid. Timpla mo ako ng kape. Nagkaroon sila ng konting argument. Hindi siya tinimpla ng kape ng kanyang misis. Nakita niya yung kanyang 5-year-old na anak, babae po. Ginawa niya, sinaksak niya. Hindi niyo ba nabalitaan yung mga kapatid? Pinatay niya. At nagsugat din siya sa sarili niya. Hindi siya natuluyan eh. Ginagamot pa sa ospital, inooperahan pa nga eh. Buti lang di ako doktor. Isang turok lang diyan. Sorry po mga kapatid. Nadadala ako ng emosyon eh. Bagay, nandito pa ako sa earthly tabernacle eh. Nakakalungkot. Kakilakilabot. Dahil lang hindi siya napagtimpla ng kape. Hindi makapaniwala yung misis niya. Sabi niya, close na close po yung anak ko sa tatay niya. Sipin niyo, evil exists. Demons and devils and Satan himself
the God of this world, the ruler of this world, the system of this world. Halos saklaw niya ang lahat, mga kapatid. Domain niya yan eh. Even the music industry. I'm telling the truth, mga kapatid. We love music. I'm music lover po ang pastor nyo, mga kapatid. Kagaya ng like sinasabi, almost lahat ng genre ng music. Pero habang ngayon, 2023, 2024, sorry po, may edad na kasi ako, 58, pero hindi na ako makarelate sa mga musika. Hindi ko maintindihan eh. Kung minumura ako eh. O ano bang message naman? May mga hidden codes. Yung mga MTV, mga kakaiba, mayroong something weird and something creepy. May mga i-decode ko. Sabi ng isang sikat, I will decode my music. Ingat tayo, mga kapatid. Nagpapaalala lang po ang inyong pastor. Ang inaatake, ang sinasaklaw, ang gustong i-conquer ni Satan is the mind of the young people. Makukuha niya ng isang generation, sisirain niya na yung mga susunod na henerasyon. Something weird and evil is happening. At ang dyablo ay hindi nagpapahinga. Hindi. Wala sa vocabulary niyang matulog at magpahinga. He is like a roaring lion, roaming, seeking whom he may devour. During the 70s, isang respeto kong writer and preacher na si Hal Lindsey ay sumulat ng isang maliit na libro. Nandiyan pa rin ho sa akin yon. Satan is alive and well on planet Earth. Binasa ko ho yun at napakaganda ng mga mensahe doon para imulat ang mata ng mga Kristiyano that we are at war. We wrestle not against flesh and blood. Merong hierarchy si Satan. Let us go to Ephesians 6:12. Sana matapos ko ito ngayon. Ang bilis ng oras. Pwede mo pakihintot, pakitanggal ng battery niyan. Pag naman ordinary days, bagal na bagal ako dyan eh. Tuwing nagpipreach ako, ayan na 11:10 na, 11:05. For we do not wrestle against flesh and blood. Hindi tayo, ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Hindi laban sa tao. Laman at dugo, ibig sabihin tao. But against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Kaya yung signal realm niya yan eh. Believe me, church. Napakabilis ngayon ng information, input, output, di ba? Ang bilis na you see? Yung airwaves. Spiritual host of wickedness in the heavenly places. Kaya kung hindi tayo mananalangin sa Panginoon, bigyan niya tayo ng wisdom, pwede tayong madaya na seemingly harmless things such as music, entertainment lang yung pastor. During the 70s and 80s, kinalakihan ko ho yan. Even during the 60s, habang ako'y lumalaki, halos lahat ng mga kanta noon, ang ganda eh. Hanggang ngayon, pag naririnig ko, very soothing sa, di ba? The sun belongs to the sky. The leaf belongs to the tree. The grape belongs to the vine. And you belong to me. Isn't it a miracle? Diba? It's another miracle. Thank God for the miracle. You belong to me. Pasok. I used to, di ba? Wala, hindi pumasok eh. Sample lang ho yun. Ngayon, magbigay kayo ng sample. Wag na. Malay ko sa iyo. Anyway,
Harmless, di ba? Just enjoy it. Pero, wag masyado. Let us learn from the angels. Mamaya na, mamaya. Malapit na. Now, ang angels, aside from sila not the fallen angels, mga kapatid, wag natin muna silang pansinin dahil wala tayong makikitang lesson sa kanila, kundi ang trabaho nila manggulo, pumatay, magnakaw, mangwasak ng buhay, labanan ng Diyos at ang kanyang mga lingkod. Walang sasantuhin sa atin ang mga demon spirits or fallen angels. Wala silang care kung pastor ka, elder ka, ministry head ka. Wala silang care. They don't care about that. Babantayan ka nila. Pag nagkamali ka, and you fail to worship God, you fail to recognize God as your tower, your strength, your mighty fortress, your rock, you will be an open prey, an open target. Gaya ng lion na naghahanap ng weak prey. All right. Hebrews 1:14 po. Angels are all ministering spirits sent out to minister to those who will inherit salvation. So hindi lang sila spirits, they are all ministering spirits sent forth to minister, I repeat, for those who will inherit salvation. Hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng mga kaligtasan? Amen. And mga kapatid, meron din hint in the Bible that the angels want to learn from us also. I repeat, there is a hint in the Bible that the angels want to learn from us also. Tignan natin, basahin natin ang 1 Peter chapter 1, verses 10 to 12. Of this salvation, the prophets have inquired and searched carefully. Sundan niyo po ako, mga kapatid. Who prophesied of the grace that would come to you. Tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. In other words, sa Old Testament po yan, yung mga prophets, nanghula sila tungkol sa kaligtasang tatanggapin natin ngayon under grace. And in verse 11 it says, searching what manner of time the Spirit of Christ who was in them was indicating when he testified beforehand the sufferings of Christ and the glories that would follow. Are you aware of Isaiah chapter 53, mga kapatid? Isaiah 9:6, so suffering Messiah and then the overcoming victorious Savior. So may prophecy ang Bible tungkol dyan, especially the Old Testament. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. And then in verse 12, tignan niyo po, to them it was revealed that not to themselves, but to us, they were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. So ang nakinabang ng kaligtasan ito, ang nakikinabang ngayon, ang tumatanggap ng full revelation, if I may use that word, especially the joy of this salvation that we now enjoy, tayo. Amen. To them, it was revealed that not to themselves, ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo.
So tayo yung pinangangaralan ng mga propeta. May darating na Mesaya, sabi nila. Sa Old Testament po yan. Hallelujah. The things which angels desire to look into. Ganda no po? Dito po sa dulong-dulo, babasahin ko ho wikang Filipino, na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo. Medyo malalim yung Tagalog pero eksakto ho ito. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayoy ibinabalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit. Na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Praise God. Things into which the angels desire to look. So anong masasabi natin dito mga kapatid sa verses na binasa natin? We can say this. The angels know nothing of the joy of being redeemed. Glory to God. Ang mga anghel, they are perfect worshipers. They are not tainted by sin. Especially those unfallen angels. Yung hindi kumampi kay Lucifer. By the way, si Lucifer po ay angel din. So yung mga angels na tinutukoy dito, yung mga ministering spirits sent by God to minister to the unsaved, iniingatan tayo because we will inherit salvation. Kaya, yung mga anghel, they desire to look into. So yung joy, yung kagalakan na ikay na born again, naligtas, hindi nila maintindihan yun. Hindi nila maramdaman yun. Sabi nga ng isang hymn writer by the name of Mr. Oatman Jr., hindi Wildman, Oatman. Many years ago, siya'y sumulat ng isang awit na ang refrain ay ganito, Holy, holy is what the angels sing, and I expect to help them make the courts of heaven ring. But when I sing redemption story, they will fold their wings, for angels never felt the joys that our salvation brings. And during the 80s, meron akong narinig na awit mula kay Evangelist Swaggart, ang awiting, it's the song Holy Angels Cannot Sing. Amazing grace, how sweet the sound. Angels never knew the joy that is mine, for the blood has never washed their sins away. It's the song holy angels cannot sing. Amazing grace, how sweet the sound. It's the song holy angels cannot sing. I once was lost, but now I'm found. Sayang wala tayong mga musicians, oh. Ang ganda, di ko ba? Nakatulala kayo sa akin. Kung Taylor Swift kaya kantayin ko ngayon. Magpapalakpakan tayo sigurado. Kaso wala ko alam sa kanta niya. Hallelujah! God is good. Meron tayong nararamdamang joy that angels know nothing about. They know nothing about the joy of being redeemed. Kaya nakatingin sila sa atin. At sinasamahan din nila tayo kapag tayo'y masaya.
masayang nagpupuri sa Kanya. Because the reason why we worship Him, thank you, Lord, for saving my soul. Hallelujah! On many occasions, brothers and sisters, angels have sustained and protected God's people. Basahin natin ang Psalm chapter 34, verse 7. The angel of the Lord camps around those who fear Him and delivers them. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kanya at inililigtas sila. Ang binabantayan pala ng mga anghel, yung mga may takot sa Diyos. Ikaw ba, kaibigan? Ikaw ba, kapatid? Ay may takot sa Diyos? Sino ang may takot sa Panginoon? Do you fear God? Do you respect Him? Ginagalang mo ba siya? Therefore, nagbabantay sa palibot mo ang mga anghel. Hallelujah! Psalm 91 verse 11. For He shall give His angels charge over you, to keep you in all your ways. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa inyo, o sa iyo, personal, sa iyo, upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. So may mga okasyon in the Bible na pinakikita sa atin na the angels are sustaining and protecting God's people. So kung kailan dinidispatch ni Lord ang mga angels or angel to come to our aid, hindi ko alam kung kailan. Hindi na pinakikita yun sa atin ng Panginoon. Perhaps, maaring in times of trial. Perhaps in times of our need. In times of trouble. In times of danger. In my little experience, mga kapatid, sa relationship ko sa Panginoon at sa ministry, I have seen Him protecting me many times. At posibleng meron siyang mga isinusugong mga anghel o anghel para ako'y ingatan. May isang mapanganib na pangyayari na hindi nangyari sa akin because I believe God protected me. May mga pagkakataon, mga kapatid. Kung kailan dinidispatch ni Lord ang mga angels on our aid or side, we do not know. But according to the Word of God that we just read, He shall give His angels charge over you, to keep you in all your ways. The angel of the Lord camps around those who fear Him and delivers them. Kaya sila tinatawag na ministering spirits, sent out to minister to those who will inherit salvation. Church, hindi tayo ang tatawag sa mga angel. Ang Panginoon Diyos ang magsusugo sa kanila. So maaring, habang tayo nananalangin, Lord, ingatan niyo po ako. Meron po akong pupuntahan o meron akong hahayo, ingatan niyo po ako sa araw na ito. Posibleng isusugo ng Diyos ang kanyang anghel. Bantayan mo yan. Samahan mo siya. Kasi sumusunod lang ang anghel sa order ni Lord. Hindi tayo ang mag-uutos sa kanila. Ang anghel ay anghel ng Diyos. Kaya, iniingatan tayo ng Panginoon sa pamamagitan din nila. So, although they know nothing of the joy of redemption, angels have resisted Satan's revolt. So meron silang first-hand knowledge of how to resist the devil. Nakuha niyo po, mga kapatid? So makakatiyak tayo
When Satan conspired to rebel, he tried to enlist every angel in heaven. Sinikap niyang makumbinsi ang lahat ng anghel sa langit when he conspired to rebel against God. Sadly, he succeeded in some. Fallen angels, kung tawagin. Okay, marami sila, mga kapatid. They rule this present evil world. But those who did not acquiesce, I repeat, those who did not acquiesce, silang mga hindi sumang-ayon, know how to withstand Satan's schemes and onslaught. Kaya we should be able to learn from them by virtue of this fact alone. So mga kapatid, we are dealing with a very delicate mystery here. Because it's difficult to tell the difference between the function of the angels and the work of the Holy Spirit. Nakuha niyo po. Hindi ko makita, please turn off your phone, please. I cannot see, humanly speaking, why there should be any need for angels. See, kaya pag ganitong preaching about spirits, angels, you can rest assured na talagang hahad lang ang kaaway sa ganitong pangaral, mga kapatid. In fact, I'm experiencing struggle. Kanina pa ho. Bago maggawain. I'm struggling. Almost a week, pasok ko po itong mensahe na ito. At ayaw ng kaaway, even demons, devils, na maitawid ko ito eh. Kaya lahat ng disturbance and distractions gagawin niya. And he will play with your mind as I'm speaking right now. And as I'm preaching, ginugulo niya yung isip ko. But in the name of Jesus, we will prevail. Amen. Because the Holy Spirit is with us. Sapat na ang Diyos, di ho ba? So, humanly speaking, dahil sa ating finite mind, hindi natin maunawaan ng lubusan kung bakit God chose to employ angels. Nakuha niyo po mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, bukod sa Diyos, may kasama tayong kakampi natin. So, take heart. Be happy, be joyful, kapatid. Matuwa ka, magalak ka ngayon dahil bukod sa Diyos na kasama mo, meron pang aid na sinugo niya para alalayan ka, protektahan ka. Believe it or not, merong angels na kasama natin. We are standing on holy ground. And I know that there are angels all around. The first thing that we can learn about angels with reference to worship is that angels adore God alone. Isaiah, binigyan siya ng spiritual eyes kung ano yung what's going on in heaven. Binasa natin kanina sa Isaiah chapter 6. Doon nakita niya si Lord on a throne, high and lifted up. And his train, yung kanyang laylayan, filled the temple. And above it stood the seraphim, another category ng mga messengers, seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. One cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Matututunan natin ng mga angels that include seraphims, they adore God alone. Wala silang ibang
hinahangaan o sinasamba, kundi ang Diyos lamang. Ano man ang feelings ng mga angels toward us, and I believe it's always positive, it's always good dahil ministering spirits sila, and God, our God is good. But whatever feelings angels may have for us, listen church, their priority is to glorify God. So, in terms of worship, that should also be our priority. Since perfect ang worship ng mga anghel sa Diyos, let us emulate it. Pero sa atin pong mga tao, ang daming umaagaw ng ating attention. Sometimes ang taong ina-adore natin, asawa mo, I adore you, di ba? I worship you, sabi nga na isang awit. So imperfect. Pero mga anghel, whether kung ano man ang feelings nila towards you, ang priority niya ay hindi ikaw. Ang priority ng angel is to glorify God. Listen, the angel standing over you and beside you is on God's side. He is a messenger. And he is for you. Para siya sa iyo. But he adores God alone. And nothing will ever divert him from that loyalty. First lesson po yan. Na walang ibang niluluwalhati ang Diyos, ang mga anghel, kundi ang Diyos lamang. Number 2 lesson to learn from angels. Angels refuse to be worshipped. Kaya wala po tayong mababasa sa Bible, mga kaibigan, especially sa mga Roman Catholic friends po natin out there nanonood, kung meron man, o baka meron tayong bisita, with love I say this, wala tayong mababasa sa Biblia, you pray to angels. Yung tinuro sa atin nung tayong mga bata pa, angel of God, my guardian dear, to whom his love commits me here, ever this day be at my side, to light and guide, to rule and guard. Amen. Tuturo natin sa ating mga munting mga anak, o pray ka na kay Lord. Opo, angel of God, my guardian dear. Si Lord ba yung no, sa angel eh. Wala tayong mababasa sa Bible na manalangin ka sa angel. In fact, sasabihin ng anghel sa'yo, wag. Sa Diyos ka manalangin. Kung yung mga anghel ngay buhay. Napakalapit sa Panginoon. They refuse to be worshipped. So, walang kabuluhan ang sumamba sa mga idols na gawa ng kahoy at bato. Because idols are nothing. Kung yun ng angel, significant creation yan eh. Creatures eh. Bagay, mga kapatid, kilala niyo si John? Hindi yung sa Si John the Beloved who wrote the book of Revelation. Pakinggan niyo po sa John 21 verse 20 kung paano siya inilarawan. John 21 verse 20. Then Peter, turning around, saw the disciple whom Jesus loved following, who also had leaned on his breast at the supper and said, Lord, who is the one who betrays you? Si John the Beloved po ito, kaya nga beloved. Love siya ni Lord eh. Siya itong nakahilig na malapit kay Jesus sa hapunan at nagsabi, Panginoon, sino ang magkakanulo sa iyo? Malambing po ito eh. Nakahilig sa Panginoon. Whom Jesus loved. So siya yan he wrote the book of Revelation. Nung siya'y binigyan ng Panginoon ng glorious revelation on the Isle of Patmos, siya ay nagpatirapa at sumamba sa anghel. Nakaka-surprise, di ba? John the Beloved, you should have known better. I'm not judging, Di ba nakaka-surprise? Sana susundan niyo po yung aking... And yet, mababasa natin,
Pinaintulot ng Espiritu Santo, Revelation chapter 19, verses 9 and 10. Lesson number 2 po ito, Learn from the angels. They refuse to be worshipped. Number 1, they adore God alone. Sa Diyos lang ang loyalty nila. Nothing will ever divert them of their devotion to God, to the Lord. Then he said to me, "Write, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb." And he said to me, "These are the true sayings of God." Next verse, verse 10. Verse 10, there. And I fell at his feet to worship him. Angel po yung kausap niya. Na-overwhelmed siya sa revelation sa Isle of Patmos. At sabi ni John the Beloved, love ni Jesus, nakahilig ng malapit kay Jesus, alam niya ang teaching ni Lord. Bawal judgmental mga kapatid. I fell at his feet to worship him. I do not blame him. Makakita ka ba naman ng supernatural being na ganun? But now, alam na natin. We are learning from the angels. Tapos sabi ng angel na ito, he said to me, "See that you do not do that." Sabi nga ng apo ko, "Don't do that." May authority yung angel sinabi. Supernatural, spirit being. But he chose to reveal himself to John. Powerful being po itong mga ito, mga kapatid. Wala kang makikitang trace of weakness, trace ng pagtanda. Kung meron tong perfect spirit body, meron sila nun. Malakas po ang isang anghel, ordinary angel can kill 12,000 men. Kung gugustuhin ni Lord, nung siya'y parurusahan, pahirapan, kung gugustuhin ko, tumawag ako ng mga anghel, patay kayo lahat. I'm paraphrasing, mga kapatid. Wow, kasama mo ang anghel, di man nakikita ng mga tao, pero sa spirit world may kasama ka. Daig mo pa may kasamang the Avengers. Hallelujah! Woo! I believe that. Kung ano man ang nasa mind ni John the Beloved, overwhelmed siya siguro sa nakikita niyang nilalang na ito. Definitely, mas matangkad kesa sa 6'5 o 6'4. I'm 6'1, mga kapatid. Makakita ka nga lang ng lalaki o taong hulk of a man, di ba? Wow, laki naman ito. Mapapalingon ka talaga eh. Lalo na kung anghel. Baka may katabi ka dyan. Hindi ka kasya sa upuan na yan. He said to me, "See that you do not do that, because I am your fellow servant." John, disciple of Jesus, don't do that. With authority po yan, mga kapatid. Hindi, don't do that. Pabebe, no? Nakakadismaya yung sorry mga kapatid, nako, yung mga kalalaki mong tao Pastor, don't do that. Ang Panginoong Jesus natin ay tunay na lalaki. Hindi siya babakla-bakla. Hindi siya lelembot-lembot. Hindi siya effeminate. He's every inch a man. Itong mga anghel, nasa male gender ho itong mga ito. Sabi niya, huwag mong gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin na kasama mo
at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Look, tandang padamdam, exclamation point. Worship God! Hindi yung, sambahin natin ang Panginoon at sumayo rin. Kaya pag may isa batas na yun, 6 months akong makukulong sa ganitong preaching. Di ba? I don't care. Basahin ko man sa Biblia, ang kabaklaan ay kabaklaan eh. Saan ko man tignan? Magalit na kayo kung magagalit. Huwag lang magalit ang Diyos sa akin. Don't do that. Worship God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Then, surprised na naman ako. Dahil, naulit eh. Basahin niyo po, Revelation 22 verse 8. And if this were not enough, John went on to make the same mistake again. Don't blame him, dahil minsan ganun din tayo. We make mistakes. And now I, John, saw and heard these things. And when I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. At ano sabi ng anghel sa kanya? Verse 9. Are you with me, church? Then he said to me, see that you do not do that. Galit na talaga. Disciple John, Apostle John, for I am your fellow servant and of your brethren the prophets, of those who keep the words of this book. Worship God. Lesson number 2, mga minamahal. Angels adore God alone. Loyalty nila kay Lord. Wala nang iba. Binabantayan niya tayo pero hindi sila loyal sa atin. Pero kakampi natin. Number 2, they refuse to be worshipped. Kaya mga minamahal, itong verse na ito ay nagtuturo sa atin na let us direct men and encourage men to worship God alone. This angel or angels do not want any recognition of worship. Tinuturo niya ang tao sa Diyos, kay Kristo, sa triune God. Hindi sa tao. He is just like the Holy Spirit. Dahil walang niluluwalhati ang Espiritu Santo kundi si Kristo lamang. We must always seek to encourage others to worship God. Kaya hindi ho makakabuti sa atin, mga minamahal, I say this with caution and love, paalala lamang po, hindi makakabuti sa ating lahat if we let people admire us. Hindi makakabuti sa atin as Christian if we allow ourselves to admire a person too much. Yung sobrang paghanga. Paggalang. Pero hahanga ka because sooner or later, you will be disappointed. Sa Diyos, hindi ka madidisappoint. Kay Kristo, hindi ka madidismaya. Because He is perfect and He is God. So admire, adore God alone.
Lesson number 2 from the angels. Sa unang Korinto 1:12, mga kapatid, ang sumulat nito ay si Pablo to the church at Corinth. And he acknowledged that there were arguments among the Christians there. Sapagkat sinasabi po ng mga tao doon, ng mga Kristiyano, I am of Paul, or I am of Apollos, or I am of Cephas or Cephas, or I am of Christ. Ang ibig ko sabihin ay ang mga bawat isa sa inyo, ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, o ako'y kay Apollos, at ako'y kay Cephas, at ako na may kay Kristo. Ano naging sagot sa kanila ni Apostol Pablo? Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 7. Nakikinig pa po ba kayo? Ito ang sagot ni Pablo sa kanila. Ano nga ba si Apollos? At ano si Pablo? Mga lingkod, nasa pamamagitan nila ay sumampalataya kayo, ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Who then is Paul? Who is Apollos? But ministers through whom you believed, as the Lord gave to each one. Verse 6, please. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Amen. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Si Pablo po'y apostol. Pastor din siya, pero traveling preacher po ito si Pablo. Siya ang founder ng church sa Corinth. Si Apollos po naman ay teacher. Meron siyang excellent ability to expound the Word of God. Si Pablo, poor in speech si Pablo eh. Hindi siya mahusay magtalumpati. Meron siyang ganun difficulty. I tremble in my speech, sabi niya. But si Apollos, ayon sa mga Bible scholars, pag nag-expound ng Word, expository preaching, at there are preachers like that, mga kapatid. Pero sabi ni Pablo, nagtanim ako, alam niyo nang tinanim yung seed, Word of God po yun. Nagdilig si Apollos para lumago. Ang faith ng mga Christians doon. Ngunit, ito po ang tamang persona or person na dapat nating hangaan ng lubusan. Ang Diyos ang nagpalago. But God gave the increase. Hallelujah. And in verse 7 it says, so then, listen carefully, kaya it's futile, walang kabuluhan, walang saysay to admire a person too much. O yung ibang mga preachers that we really admire, igalang natin sila, mga kapatid. Dahil tao lang ho yan eh. Tao lang po ako. May isama ko na yung sarili ko. Although I am not worthy to be compared with these preachers. Sabi ko nga many times, at uulitin ko ngayon, kung buhay si Apostol Pablo, nandyan si Apollos, nandyan si Apostol Pedro, I will vacate this pulpit. At buong puso kong ibibigay sa kanila ang pulpito. These are men of God, seasoned preachers of the gospel. For many years, more than 30 years na akong nasa ministry, mga kapatid, but I still fall short. Every time na tumatayo ako sa pulpito, I tremble. Hindi ako rapat. Kaya iba, bakit gustong-gusto magpastor? Pastor ka, kung subukan mo, mangaral ka, humayo ka. Pero kung yan ay tawag lang ng ambisyon at pangarap, walang pangarap ng pastor sa Biblia. Tawag yan eh. At hindi madali, hindi biro, hindi madali, mahirap. Yung maghanda ka ng mensahe. Kung anong gusto ng Panginoon idalhin sa kanyang iglesia. Hindi lang sa kung ano naisip ko, pasa't binuksan ko ang Biblia, ay kaya kong ipaliwanag yan, kapatid. Walang kahirap-hirap.
Si Pablo ang nagtatanim, humahayo, iniwan niya ang lahat. Marami kang iiwan kapag ikay naging ministro ng Ebanghelyo. Yung mga pangarap mo, iiwan mo lahat yan. At pwede nang yung mga pangarap mo, hindi na makarating sa iyo. Iiwan ka pa ng tao. Pinagmamasdan ka niyan, pagkakamali nito. You see? So if you admire a preacher too much, at nakita niyo ang kanyang weakness, at yung napagtatanto na tao lang siya, ayoko na sa kanya, you will be disappointed. Kaya ang iba'y nadidisappoint sa pastor ninyo. Lagi daw akong nakasimangot. Ngumiti ka lagi, pastor. Pag naman nakangiti ako, bakit kaya ngiti ng ngiti ito? Baka ganun na. Ang gusto kong buhay noon, wala akong pakikialam sa akin. Private. Wala akong pakialam sa buhay ng ibang tao, papakialaman ko ang buhay ko. Pero mula nung tinawag ako ng Panginoon, lahat nakatingin. Binabantayan ng kilos. Pag nagalit si pastor, kaya kanina na-disappoint ako ng konti, ba't ganun? Dapat may konti naman konsiderasyon si pastor. Ako ay ako. Sinasabi ko po with love, mga kapatid, na mahalaga sa akin ang bawat oras sa gawain. Kung sa ating mga events, sa ating mga pupuntang pasyalan, ayaw nating malate, hindi ba dapat mas bigyan natin ng pagpapahalaga ang sagradong gawain ng Panginoon? Because we came here for one reason, and that is to worship God. Ako po ito eh. So, kagiliw-giliw kapag ang pastor ay masaya lagi. Talagang. Pero pag nakita ng nagalit, disappointed na. Kaya huwag kayong hahanga. Yung mga celebrity, mga artista, image lang yun. May private lives ang mga yan. Tao yan. Kung paano kayong matulog, ganun din silang matulog. Kung paano kang maghilik, baka mas malakas pa silang maghilik. Kung paano silang magsuot ng pantalon, ganun din po tayo magsuot ng pantalon. Kaya sabi ng angel, perfect worshiper of God, walang trace ng kapintasan sa kanya. Do not do that. Worship God. Kaya nga, di ba, sa mga celebrity, hangang-hanga tayo. Galing talaga, galing. Tapos may mga negative publicity na, ay, ganyan pala siya. Natural, tao lang yan. Pare-pareho tayong nagkakamali. At ang iba'y mas matindi pa yung pagkakamali. Kaya sabi ni Pablo, so then, neither he who plants, siya yun, is anything. Kaya't walang anuman ang nagtatanim. Walang anuman ako. I am nothing. Pablo, one of the greatest products of Christianity, who wrote half of the New Testament, yung Revelation, nakarating siya sa third heaven. Sabi niya, God, I'm not allowed to speak regarding heaven. I know a man, sabi niya. Siya yun eh. Pero sabi niya, may alam ako. And kayo mga false prophets, di ba? Where have you been, pastor, a preacher? I just got back from heaven. I rode a golden chariot. And I saw Jesus, man. Yabang nito. That means isang preacher, nag-aahit daw siya. Biglang pumasok daw si Lord, nagpakita bigla sa CR. Sabi sa kanya, hi Jess. Jesse ang pangalan ng preacher. Hi Jesse. Sabi niya, oh, Jesus. Hi Jesus. Excuse me, I'm just shaving. Palakpakan yung mga members niya by the thousands, mga kapatid. Nakita ko yung video na yun. Pag nagda-drive siya, biglang magpapakita si Jesus sa kanya. How are you, Lord? Nag-uusap daw sila. Makita mo ang anghel? I don't blame John the Beloved. Bagamat sinabi ko, nasusurprise po ako, I'm not blaming him. Maaring gawin ko rin yun eh. Now I'm learning from him. This angel.
Nasusundan niyo po mga kapatid? Excited po ako eh. At lalo na kung ang Panginoong Jesucristo ay magpakita rito sa atin, He Himself, sabihin ko sa inyo, tayong lahat ay hindi lang tatayo, tayong lahat dito ay luluhod at magpapatira pa. At ihinto ako sa pangangaral, I will worship Him, adore Him, praise Him more and more, more and more. Glory to God! Mag-uunahan tayo sa heaven, loobin ng Panginoon by His grace. Mag-uunahan tayo na sumamba sa ating Panginoon. Kasama natin sasamba sa Kanya si Pablo. Mahusay magtanim ng salita ng Diyos. Church planter. But sabi niya, neither he who plants is anything, nor he who waters, si Apollos, great preacher. But God who gives the increase. So we must release others to worship God. Sabi mo, kapatid, wag mo kong hangaan. I release you to worship God. Just like the angels, this angel, just like Paul at si Apollos ay sumasang-ayon doon. Are you with me, church? Amen. Praise God. Loobin ng Panginoon, I'll continue this message. Next week, loobin niya, meron pa tayong last Sunday for April 28. Meron tayong natutunan ngayon, mga kapatid. Loobin niya aking itutuloy. But nais ng Panginoon na matuto tayo sa Kanyang mga anghel. Pag-aari niya yan eh. Angels of God ang tawag sa kanila. We do not pray to them. Hindi nga natin dapat tawagin sila na mag-minister ka sa akin. Hindi tayo susundin ng mga anghel. Dahil ang loyalty nila ay sa Diyos lamang. Ang nag-o-order sa kanila ay ang Diyos. They're like soldiers. They will follow orders to no one, kundi sa kanilang mga superiors, commander-in-chief, and His name is Jesus Christ. The triune God. Kaya pag umorder ang Diyos sa kanila, susugo sila. Hindi tayo mag-uutos. Anghel, anuhin mo nga yun? Anghel? No. Hindi ganun ang kalooban ng Panginoon. Angels are loyal to God and to God alone. Amen.